Amo ng tagak. Sige, sige. Una pangutana. Pangutan diretso ha. Kay para mas-short ang atong oras, sige. Ako ang unang natagak sa Katoliko, muna mga tanak ko, kaya natagak naman ko. Oo, tama no? Karon, kay nga nung nga nahawa ko sa Katoliko, mauni, tubagon ako, kay, sa tubagon sa nako, kay nga nung nihawa ko, kay si Kristo, gihimo nga Ginoo og Mesiyas. Nga bawal man ang paghimo og Ginoo og Mesiyas. Mo nang nataga ko sa Katoliko kay ngano dili ko pwede nga mualagad sa hinimo. Tama? Kay nga man dito nga buhat 2:36 kining Hesus nga inyong gilansang sa krus gihimo nga Ginoo og Mesiyas. Bawal ang paghimo og lain nga Dios. Imo nang mabasa sa Mose kanang Genesis 20 versikulo 1 hangtod sa 4 hangtod 5. Muna ang tubag nako sa unang tagak. Okay, tagak kidi ay. Inya mapangutunan ako sa gandaliki gyud. Nano naliki man tanaw ra gud daw. Isabot-sabot niya nakasulat sa balaang kasulatan nga di mo ibuti pasabot sa writer. Dili ba? O nganong nakaingon man ko nga una naliki. Number one, si Kristo wala gi-create as tawag ining Lord and gitawag og Mesiyas. Kanang sa buhat kapitulo 2 bersikulo 36 appointment kana. Sa Binisaya walay laing termino nga i-translate ang term nga appointment sa Bisaya kung dili gihimo. Marabag si former President Rodrigo Duterte, gihimong presidente, subay sa Batakang Balaod, gi-create day siya. Naan naman siya. So kanang buhat 2:36 dili na refer sa creation sa pagka-persona or sa pagka-Diyos sa Kristo. No sir, no ma'am. Kung dili, refer ka na sa pag-appoint niya sa Diyos nga naa siya function as Savior sa tao. Nga naman, tungod kay ang tao nahulog sa sala, so gimbutan gi-appoint sa Dios Amahan ang iyang anak nga maoy mahimong tao og maoy gitawag og muluwas nato. Mo bitaw gihimong Ginoo buot pasabot na function as Savior, function as manluluwas. Okay, siyempre ang Dios tulo mga persona, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. So every persons naa na sila ng kada iyang functions. So ang Amahan mitugot mipadala siyang anak. St. John chapter 3 verse 16 aron ang tao iyang luwason. Mo nang gihimong Ginoo og Mesiyas dili na creation kung dili appointment. Ang naasi mo una amigo gi-create mo nang ihawa ka. Ingon pa ni San Pedro 1 Pedro kapitulo 1 bersikulo 20 bawal ang personal interpretation and opinion sa nakasulat sa Biblia. Nga naman kay 2 Peter chapter 3 verse 15 to 16 kung magsabot-sabot ka sa butang sa kasulatan kanang mong kasulatan gito isa mga walay alam kung matutuhon mahiabto ka ngadto sa gito kalaglagan man ang biyain ng imong pagsabot ninyo ana. Mao di ay nga ang atong mga igsong sa FD dili makatug-an kung imo silang pangutan-on kinsay nag-ingon nila nga ang rosaryo makapaabog og demonyo. Kung atong pangutan-on ang mga apostoles, pangutan ato si Pablo kung rosaryo ba ang iyang gigamit atong nangabog siya og mga demonyo. Atong basahon Nagbuhat kapitulo 16-18 ang iyang gigamit dili rosaryo kundi ngalan ni Hesukristo. Kung ato sa pangutan-on ang sikinta ka mga disipulo, Lucas kapitulo 10:17, ang ila pong gigamit ngalan ni Hesukristo nga Nazaretnon. Mo to yang gigamit pag-abog sa mga demonyo. So ang pangutan karon, kinsa dayon nagtug-an sa igsuon natong mga kultuhulik nga makaabog og demonyo ang rosaryo? So atong tan-awon. Sumala pa ni Gabriel Amors, ang nagsulti kuno nga ang rosaryo makaabog dili si Kristo kundi ang yawa. So ang nagsulti day sa mga Katoliko nga makaabog ang rosaryo o mga demonyo ang yawa. Karon naminaw ang Katoliko sa yawa. Wala man si Kristo nagsulti ana. Ang yawa man ang sulti. So karon dili din sila sumusunod sa Ginoong Hesukristo. Sumusunod din sila sa yawa. Nga naman naminaw mo sa yawa. Kaya kung naminaw pa ni Kristo, ang gamito ninyo sama sa gamit sa mga apostoles. Ang ngalan lamang ni Hesukristo nga Nazaretnon. So klaro na.
kinsay gisunod karon sa mga kulto. Makaluluoy in taon kaayo ang panabot ni ining maong gitawag og sulpot at the same time tagak. Nga naman kay kung sakuan pa sa ebidensya pa, dili siya kabalo mo determine kung unsi factual o dili gitawag og factual. And naghatag siya conclusion sa mga butang nga wala siya nahibaw sa kinauyukan sa butang nga iyahang gitawag og giatake. Ingon pa niya, di daw kuno matubag kung kinsa din nagsulti nga ang rosaryo magkapangabog og tawag ining yawa. Actually makatubag man. Nga naman sa hinungdan nga ang Santo Rosario implicitly implied presentation gigamit niya ang ngalan ng Ginoong Jesucristo ug ang ngalan sa Santissima Trinidad. O tanawa ragon ng Credo, di ba? Nagato ako sa Dios nga Amahan makagahom sa ngatanan ang yawa na hadlok man. Di man mag-profess og pagtuo ang yawa ngadto sa Dios in terms of submission sa iyang kaugalingon ngadto sa Dios. Kaya ang pag-profess magud nga I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth, nagpadayag na nga ang mga tao nga nag-recite ana gisubmit niya ang iyang kaugalingon ngadto sa Dios. Di ba? Ang yawa di man mulitok ana. Samot ta sa Amahan namo kanang the Lord's Prayer or the Pater Noster nga ang Kristo mismo nagtudlo ni ana, di ba? St. Matthew chapter 6 verse 9. And kanang angelic salutation, Ave gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Nagyapon ang ngalan ni Kristo. O niya pagkahuman kanang mayon ng Katoliko, himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, every mag-end ang mga mysteries. Kapilagon na litokon sa isa lang ka tawag ining misteryohan kalima kagkaunom litokon ang maong gitawag og Gloria Patri. Mulitok man ang yawa ana nga dili man atakihon man na siyawa. Muna tingala ko nganong mga taki mo. Di ba? So karon matubag na to nga kung kinsay nanudlo ni ana. Ang balaang kasulatan, major premise ang balaang kasulatan nanudlo nga pinaagi sa ngalan ni Jesus, abugon ang gitawag og yawa. Sa Santos nga Rosaryo gigamit ang ngalan ni Jesus. So therefore, ang yawa adlog sa Santo Rosario. Nganuman kay ang kinauyukan nga butang nga naa sa Santo Rosario ang Dios ug ang atuang Ginoong Jesucristo. Okay, karon. Ang kumpanya, kinsa may tawag ina nagsulti nga ang rosaryo pagpangabog sa yawa. Dili daw si Kristo, sumala pa niya. Ingon niya, dili daw si Kristo. Ang nisulti daw ang tawag ining pari. So nahulog nga ang pari nisulti nga ang yawa, hadlok sila sa Santos nga Rosaryo. So dapat di daw tuuhan ang yawa, ang Katoliko ni tuo daw sa tawag ining yawa. So ang atong tubag ni ana simple ra pud kaayo. Ang tawag ining yawa ni atubang sa persona Kriste. Buti pasabot the representative of Christ dinhi sa kalibutan mao nang mga pari. Ug usa din na si Father Gabriel Amort kanang gikot ining ato ang amigo nga tawag ining sulpot ug tagak. So buti pasabot nitindog si Father Gabriel Amort in the authority or by the authority of Christ. Ngano man kay pari man sa Dios, di ba? Malaki chapter 2 verse 7 nga sila ministro sa Dios. Sila sinugo sa Ginoong Dios nga labing gamhanan. O nya according sa balang kasulatan St. Mark nga naa sila kagahom sa pagpahawa og tawag ining mga yawa. So man ang hinungdan nga ni barug siya against sa tawag ining yawa in the name of Christ. So buti pasabot kung ni barug siya in the name of Christ, iyang girebuke ang yawa by the authority of Christ. So kanang panahon na ang yawa under trial kung baga. Nga naman kay atubang man niya ang representative ni Kristo. So sa gahom na Ginoong Jesucristo ni atubang ang tawag ng yawa niya. So every time nga mapugos ng yawa, pagpatugan, motugan ng yawa. Sama sa nihitabo sa St. Mark chapter 1 verse 23 to 25 nga niingon ang tawag ining yawa nga kabalumi nga ikaw ang Holy One. So bot pasabot tawag ining ang mga apostol nituo sa yawa na. Submissive sila sa yawa sa pagsugti sa yawa nga nituo mi nga ikaw ang tawag ining balaang anak sa Dios. So buti pasabot makita nato kung kana ang argumento itangtangan ang nakasulat sa St. Mark chapter 1. Di ba? At basahon ning St. Mark chapter 1 verse 23 to 25. Basahon nato ha. San Marcos kapitulo 1 versikulo 24
23 hangtod sa 25. Sige ingon dinhi. Sige ingon dinhi. Unya may tao nga giyawaan nga misulod sa sinagoga og misinggit. Unsay imong tuyok kanamo Jesus nga Nazaretnon? Mianhi ka ba aron paglaglag kanamo? Nakaila ako nga ikaw mao ang balaang sinugo sa Dios. Kini nga tawag ang nga statement bakak ni kayawa ang nasulti. Ang kaatubang niya ang Kristo. So every time nga ang Kristo kaatubang niya sa yawa, ang yawa mo tawag anang mo declare na, mo proclaim na kung unsa ang Kristo. Same pod. Sa dihang ni atubang ang yawa kang Father Gabriel Amort, nga naman nitindog si Father Gabriel Amort dili by his own authority, kung dili by the authority of Christ. So manalingon ng yawa nga every time nga litokon ang Ave Maria sa Santo Rosario magkurog mi. Nga naman kay kanang Ave Maria di man apulong sa pari. Dili man apulong sa obispo, di man apulong sa papa. Kundi pulong na sa Dios nga ipalitok sa anghel sa atubangan sa mahal nga birhen. Mao na nga hadlok magkurog ang yawa ana. Unya ang paningkamutan sa yawa atakiho nang maong klaseng pag-ampua. Atakiho na. Mo nang tingala ko ning mga tawhana. Ginatake ng Santo Rosario. Subot pa sabot kini mga tawhana gigamhan ni siyawa. Gigamhan ni siyawa ning tawhana. Muna every time mga makakita mo na sa iyang tawag ining video, ang yawa mo'y nagpaluyo ini. Gano man kay ang mga chief truths sa pagtuong Kristiyano nga naa diha sa Santo Rosario mao ang giatake ang tawana. Ha? Ang chief truths ha? Unsa man ang chief truths? Kanang pagkatao, pagkamatay, pagkabanhaw, pagsakas langit. Mo man ang chief truths kang tulo. Naa na Santo Rosario. And ikaapat, ang profession of faith nga to sa Dios. Hebrews chapter 11 verse 6, ang Dios dili mahimuot sa mga tawo ngay pagtuo. Mo bitaw every time nga ang Katoliko magrosaryo, iyan ang i-recite ang iyang profession of faith ngadto sa Dios. Yawa ra ang di gusto ana. Kay paningkamutan sa yawa nga ang tawo mamahimong faithless. Di ba? Oh. Karon, kinsa may tawag ining iya siya waron, dili ang Katoliko. Tamo nga mga sulpot o mga tagak nga nagtuog tradisyon sa tao gikan anang inyong pundo ka tinukod lang og mga kano, tinukod lang mga Amerikano. Muna nga ang Santo Rosario basa kana na gani isgutan gimok yun ang tawag ining yawa, mugimok yun ang yawa. Unya ang ilang pagsulti pagbugal-bugal sa Santo Rosario. Wa sila kabantay ang kinauyukan sa Santo Rosario. Gahom sa Diyos. Nganong gahom man sa Diyos? Di man kagilitok. Tanang pag-ampo nga na biblical. Di ba yung ninyo motungos Biblia? Nganong atakihom man yung pag-ampo nga tanang mga naadinha nga mga letra nga nagputang sa gitawag og Santo Rosario. Biblical man. Iya ginasiyawa na tawana. Kung ikaw ang Ginoo unya buhatan ka og rebolto nga parehas ani. Malipay ka? Dili ba ka ni dakong yaga-yaga para sa atong Ginoong Kristo? For example ikaw, niadto kag syudad, unya imong dagway na puros takuling. Ug makita laing tawo dili ba ka ulaw? Niadto kag laing lugar, unya imong dagway na punos takuling. Dili ba ka ulaw nga makitaan sa laing tawo? Di ba ulaw kayo paminawon? Unsa na lang ka ang atong Ginoong Kristo? Nga sama ing ani ato siyang gibuhatag dagway nga sama ani nga grabe ka itom. Di ka ni yaga-yaga para niya. Isa pa, wa man tay nabasahan sa Biblia nga atong Ginoong Kristo nahimo siyang negro. So nga nung magbuhat man gid ta og mga hakbang nga sukahi sa Biblia. Dili gid malipay ang atong Ginoong Kristo igsoon nga nagtan-aw siya nga ani kung mao man gani iyang dagway di gid siya malipay. Mo klaro pa istorya mo nang di gid ta magbuhat og hakbang ang atong Ginoo masuko nato. Kay once kung siya masuko nato, walay makapugong sa iyang kasuko. Pahantangan kaniyang katalagman tungod lang sa imong pagyaga-yaga niya, wa gid kay mabuhat. Munang magmata kita igsoon mintras sayo pa ug dili pa ulahi ang tanan. Daghang salamat and God bless. Dini na to may bawaan ng kaignorante, dini nga atong mga higalang mga sulpot ug mga tagak. Ngano man kay maghimo-himo silang interpretations sa mga butang o simbolismo na ginagamit sa simbahang Katolika unya pagkahuman kanang personal nila nga interpretations ilang himuon nga general truth nga mao na ang gituuhan sa Iglesia Katolika sayop. Muna akong giingon nga
Lisod ka ining magpamaumao, magpaatik-atik ba nga tawag inibitaw nga nakasabot unya pagkahuman ang tinuod di anak butaw di kaayo sa panabot. O pare ani karon. Iyahang tawag ining gisaway ang imahin sa itom nga gitawag og Nazareno. Sumala pa niya malipay ka nga ito butangan nagtakuling imong naw pagka ignorantiha gyud nimo toy. Ano ignorante man? So magitakuling nga naa diha. Ito man lang ang gigamit sa tawag ining artist sa pagportray niya sa Ginoong Jesucristo nga nag-antos sa kasakit. Kanang kaitong naanay theological meaning sa mga Katoliko. Unsa may theological meaning ana? Nga si Kristo siya ang miako sa kangit-ngit sala. Basara ng tawag ining 26 Acts of the Apostles chapter 26 ug kanang Isaiah chapter 53. Nga giako niya ang tawag ini nga kangit-ngit ang siyot giako niya na dito sa krus. So kanang pagportray sa artist nga gihimo niyang itom ang tawag ining imahin ni Ginoong Jesucristo, pagpadayag ka na sa Christian faith nga si Kristo nagluwas. Siya ang miluwas sa tawag ini mga tao gikan sa kangit-ngit kaitom di anang maong gitawag og sala. Karon siya malipay ka si Kristo nga himuon siyang tawag ining itom. Tabla ra ba nga ingon ka ba nga malipay ka si Rizal nga gihimuan siya og ribulto nga bronze. So kay gihimuan man siya ribulto ng bronze or silver or puti na bronze o na silver si Rizal. Yabag. Dili ingon sige no ko pura gaba ingon ana na kagamay ang inyong panabot. Ang mga artist na sila ginagamit ng mga materyales sa pagportray sa ilahang gustong iportray. Kana ang artist ana iyang giportray nga kanang maong Kristo nag-antos tungod sa kangit-ngit sa sala. Unya ngilan magignahong masara man ang Isaiah chapter 53. Mabasa nimo ang sulat ng propeta Isaiah nga ang Kristo di na mailhan. Buti pasabot ngilan nagignahong. Mailhan pa ganin na nga ng sa Jesus Nazareno. How much mo i-portray gitong pag-antos Kristo? Di na nimo siya mailhan. O ingon mo nagabasa mong Biblia. Ingon mo nagkasabot mong Biblia. Ganun ka ng simpleng simbolismo mo lagi mong kasabot. Pagkayabaga. O napinapay lang tawag mong bugal-bugal. Negro nga tawag yung Nazareno. Mo na mga tao ignorante. Ignorante na in terms of biblical and theological presentation concerning sa ginagamit na simbolismo sa simbahan Katoliko. Ang panabot mo sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Roma, di pareha sa inyong panabot nga. Naslapa-lapa. So again, ang presentation sa Jesus nga Nazareno, kanang itom nga Jesus nga Nazareno, kanang makita nato agi na posisyon, dili na insulto kang Kristo. Kung dili pagpadayag na pag-acknowledge na sa pag-anto sa gihimo ni Kristo para sa kangit-ngit sa sala nga nahiaguman o diha na ilalom ang tao. Ana, biblical ba na? Biblical. Sa unang giingon, nagabasa ba gituon mo og Biblia? Ano nga inyong panabot nga aramas yung lapalapa? So, sige no, ko nimo mga tawahan na wala magkatawa ko ba, murabag ka na bitaw. Kung mangistorya ba, murabag tinuod. Diba? Mangistorya, magtinuod. So, mga mga igalag maigsuon, mga kita, pailad aning mga sulpot. Kay, kung mapailat na mga tagaka ni, wag kita. Ang atong kalag, may impirno yun. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin. RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo
sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen, and pwede niyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung ipadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.